Thank you. Unang question ko kay Direk, na panood namin yung trailer, medyo nagka-idea, at least ako na parang suspense ba siya or thriller, parang ganun. Can you give us a better idea what the story is about? It starts off as a kind of a drama po, and habang tumatakbo yung storya, lalong lumalala yung nangyayari sa character ni Ces. So papunta na tayo sa suspense, magtatapos tayo sa thriller actually, ganun siya. So parang dalawang genre yung pinagsama ko. Kasi gusto ko may surprise lagi pagdating sa akin before matapos yung film. Ganun siya. Thank you. Sa cast naman, how does that work for you doing a suspense movie? Anong enjoyable part at ano naman yung challenge? We can start with VJ. Ayan, nakaka-excite pong gawin yung mga ganong klaseng movie, suspense, thriller, kasi talagang pag ganun siya, gusto mo na agad makita kung ano yung output niya eh. Kung convincing ka pa dun sa genre ng ginawa mong movie. And of course dun sa story kasi, nung binasa namin siya, sobrang interesting talaga. So yun po yung pumapasok sa isip namin no habang sinushoot namin siya. Yung sa akin naman, nung nabasa ko yung script na, okay, may suspense nga, thriller siya. Nung nakita ko yung trailer, sabi ko, oh my God, ang ganda! Ang ano talaga, actually, parang maganda. Kinakabahan din ako habang pinapanood ko yung trailer. So parang, sa trailer palang bitin na eh. Gusto mo na kagad malaman, gusto mo na kagad panoorin kung ano yung mangyayari. Tsaka parang ang mahal, tingnan. Ang mahal. Ang mahal, di ba? Sa totoo lang. I mean, di ba? Akala mo Ayun, nung nabasa ko yung script, sobrang na-excite ako dun sa part na sa drama. Actually, dun ako na-excite palagi kapag may drama scene ako. And dun naman sa part na nag-enjoy ako is yung sa amin ni Sheila Snow dun sa nabasa ko sa coffee shop, yung about dun sa girl na sinabihan natin ng sabaw sa volcano. Basta yun, dun ako nag-enjoy. Doon ako nag-enjoy sa part na yun. Nung nabasa ko yung script dating sa akin, and then sabi ko, madali lang to. So, ayun. Fun, tsaka exciting yung ginawa ko. Sa akin naman, for me, challenging din yung role dito. And that makes me happy actually pag na-challenge ako. And excited ako kasi gusto ko makita kung mabibigyan ko ng justice yung character ba dito. And syempre, sa trailer pa lang nakikita namin na it's very nice and nakaka-excite, tsaka madaming unexpected events dito. So, and I have to say, direct dun sa trailer pa lang, hindi na lang yung sexy scenes ang aabangan mo eh. Even the story. Thank you. Alright, maraming salamat and I agree. Expensive looking trailer, very interesting yung kwento. Now we move on. Maraming salamat Sir Jojo, and now we move on to Sir Romel Gonzalez of PEP. Yes, hello. Base dun sa trailer, parang story din to ng mga co-workers na nagkakaroon ng relasyon, di ba? So my question is, sa inyong lahat din, pati kay Direk, let's start with VJ. Agree ba kayo or tutol kayo na ang mga co-workers nagkakaroon ng relasyon? Para sa akin po kasi yung relationship with coworker, parang ano na siya eh, hindi na siya involved sa pinagtatrabahuan nyo. It's a personal matter na i-deal yung dalawa yon. Well, magiging affected yung trabaho mo doon if you're not being professional on what you were doing. So para sa akin, okay lang yun. I agree na okay lang magkaroon ng personal relationship with a coworker po. Sa akin, actually, ibang word dapat na okay lang eh. But yun nga, yung being professional and wala kang ibang nasisirang tao. Kasi, you know what I mean, na parang okay na magkaroon ng relationship, pero dapat walang kabit sa katrabaho din. Kasi yun yung mas mahirap. Actually, yun yung mas mahirap. That is actually very unprofessional. Based on my experience, charot. Hindi ako yun, wala akong co-worker. Pero kayo mga artista, consider as co-workers kayo? Actually, yes. Pero for me, for myself po, ayoko rin magkaroon ng relationship sa same industry. Si Direk.
Like, direct okay ba tingin mo na yung director magkakaroon ng relasyon sa artista niya? Well, it happens naman po. Oh, it happens. Pero it happens. Siguro tama, nag-agree ako dun sa sinabi ni Sheila na dapat walang kapit-kapit. Kung dun kayo nagkakilala, ako produkto po ako ng ganun eh. Mom and dad ko were co-workers sa newspaper. So, kung hindi sila nagkakilala, wala akong kakilala. Pares, diba? So, pero, yun nga, dapat straight yung relationship. Hindi dapat lumilito. Based on my experience about Wow. sa dad ko kasi and then sa co-workers niya na girl. Siguro depende kasi talaga sa tao yun eh. Pero kasi yung naranasan ko dun parang ayoko na ulit mangyari yung ganun. Kasi ang nangyari nun, parang naapektuhan din kami nun eh, pati nung mom ko. So, agree, pero depende talaga. Yeah. Sila pa din o hiwalay? Sila pa rin. And may baby sister ako sa kanila. So hiwalay sila ng mom mo? Hiwalay na po. Okay. So ayaw mo nun, in other words? Ayaw ko talaga. Hello, good afternoon. In my own opinion sa ganyan po, solid hindi. Kasi una sa lahat, may mga distractions na pwedeng mangyari. Isa sa mga past na nangyari is, I used to have a small business before. Ngayon yung dalawa, pagka nagjowa yung dalawa sa isang business ko ganun. Pag umabsent yung isa, absent na silang dalawa. So, affected yung business ko. Sabi ko, ay, kulang ako ng manpower. So, ako yung tatao. Oo. So, inaalis ko yung ganun sa business. So, importante na, solid hindi. Hindi ako agree sa ganun. Thank you. Thank you, Chester. Ako naman, tulad din ng sabi ni Direk na it happens. Kahit na sa akin, hindi, for me, ayoko lang. Pero, it's not gonna happen to me. Diba? Kasi hindi naman natin alam kung anong darating or mangyayari in the future. Pero, for me, as long as you can take the relationship, the personal thing, out dun sa professionalism mo sa trabaho, it's okay for me. Thank you guys and Thank you. congratulations. Ayan, maraming salamat, Sir Roman, for that very controversial thought-provoking question. Divided ang cast. Oo. At least may ibang sagot. Kinabog niya ang usapin tungkol sa divorce. Alright, let's move on to Sir Alan Sancon from Stars Photo. Hello, Twin. Twin! Pero kami ng damit. Production number silang dalawa. Pero sila ng damit. Yung question ko kay Direk parang na-curious lang kami, no? Although pinakita naman sa trailer, bakit linya yung title ng movie? Okay. Sorry. Hello? For me, yung pinaka-tema ng film is, it's about the lines that we cross to get the things that we want. Not what we need. Kung ano lang yung gusto natin. So, minsan may mga naapektuhan tayong mga tao na hindi natin alam, nakakasama na pala sa kanila. Pero sa atin, okay. So yun, lahat ng characters dito, especially yung character ni Ces, na si Gia, napagdaanan lahat yun. Somehow may mga linya silang nilalampasan, tinatawid, na nakakasama na para sa isa't isa. Yun po. Thank you, Direk. Yung Welcome. second question ko, before my question to Ces, dun sa mga cast members, tanong ko lang para bigyan lang ng idea yung mga manonood, ano yung character niya dito and paano kayo na-relate sa character niya? Ako po yung character ko po dito, pangalan niya is Pepe, and definitely po hindi ako nakaka-relate dun sa character ko dito dahil sobrang hindi ko po siya gagawin in real life po talaga. Kung mapapanood niyo po yung movie, parang well, hindi ko alam kung magagawa siya ng isang tao. Although it happens already na, lalo na dito sa Pilipinas. Pero feeling ko po talaga, hindi po ako nakaka-relate. Although, ang ginawa ko pong preparation to this is research
about those kind of people. So, I'm asking myself, why are they doing it? So, ano yung possible na reason nila? So, yun po. Ayun. Ang character po dito, pangalan niya is Pepe. Dati po siyang ex-policeman na naging personal bodyguard ni Counselor na ginagampanan po ni Chester. So, ayun po, na meron ding personal interest sa character ni Gia, ni Ces, na hindi alam ni Counselor. Ayun po. Doon mo na, baka makwento mo na. Ayun po. Si Sheila naman. Actually, ito po yung sinasabi ko kanina kila Direk na konting parang yung sasabihin namin, masaspoil na namin kung sino talaga kami at saka yung story, pero we'll try yung best yung best namin. Ako po si Gia di ay hindi pala charot. Talaga yung character ko dun sa ano. Ako po si Weng dito, friend po ako ni Gia. Nakatrabaho po ako ni Gia at ni Chris, ni Anthony. Isa po akong single mom na free-spirited. Yun lang po talaga yung masasabi ko kasi masasabi ko lahat yun talaga. Yun lang po. Thank you, Sheila. Si Anthony muna. Ayun, ako naman dito si Chris. Actually, hindi rin ako nakaka-relate dun sa character. Kasi, well, binata siya, tapos meron siyang may sexual attraction siya dito kay Gia. At the same time, meron siyang fubu na si Weng. Pwede ko na sabihin nyo kasi lumabas yun sa Viva Max. So, it's spilled already. So, ayun, personally, hindi kasi ako ganun. I'm not that kind of guy. Pero, as an actor, diba, I just need to kung paano at sino yung character niya. So, yeah. Hey, good afternoon. Ako dito si Congressman. Ang governor. Congressman. Councilor daw. Ay, hindi. Congressman po. Councilor to. Ano ka talaga? Congressman siya na napaka-pulido ng record sa public. Napakaganda ng ano niya, ng planchadong-planchado yung ano niya, yung image niya sa public talaga. At yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Sabi niya, councilor ka daw. Hindi, congressman po. Congressman. Sa script kasi, counselor siya. Binago mo na. Okay. On the fly. Si Ces naman. Ako si Gia dito. Friend ni Weng. Friend ni Weng na co-workers ko din si Anthony. Wait, ano nga ulit yung question? Paano ka nakarelate na sa character? Hindi ako relate kasi ang lala nung nangyari sa kanya. So naawa lang ako sa kanya. Naawa lang ako ng sobra kay Gia kasi simula pagkabata niya, walang katapusan yung nangyari sa kanya. So, tanong ko lang rin, follow-up, Ces, kasi napansin namin dun sa poster talaga namang ang laki ng pangalang Ces Garcia. Di ba talaga you are the lead actress dito. Ano lang masasabi mo na Viva give you talagang big chance na para mas makilala, maging lead role sa mga movies ng Viva Max? Speechless, pero sobrang thank you kasi hindi ko inaakalang nakikita ko yung pangalan ko sa gitna mismo. Actually kay Direk din kasi pangalawang beses na namin magkatrabaho, especially kay Boss Lydia. Sa lahat ng taon sumusuporta sa akin, especially sa nanay Len ko, sa mga kapatid ko, and wala na speechless ako. Sobrang hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Sobrang thank you. Kasi napakalaking aspeto yung pangalan mo nang nasa building, di ba? Unang-una. Last na lang, direct tanong ko lang, kumbaga parang lagi nga kayo magkasama ni Ces dun sa movie. Ano yung nakita niyo kay Ces? At ano yung nakikita niyo in the future kay Ces bilang actress? When nag-start kami sa Kapalit, dun pa lang nakita ko na yung talent ni Ces pagdating sa acting. Madali siyang katrabaho, madali siyang sabihan kung ano yung kailangan niyang gawin, and nagagawa naman niya yung
need ng film and ng story. Yun yung kagandahan dun sa personality ni Ces. Madali siyang mag-adapt sa mga situations. Kasi syempre, pagdating ng shooting, hindi naman yun napapanood ng tao talaga yung situation doon. May mga nag-a-arise na problems, ganyan. Si Ces cool lang yan eh. So, ano man yung dumating, dito may mga naranasan din kami na medyo difficulties sa and lalo na yung nung time na yun yung mga pinakamainit na na panahon sa Philippines. So medyo hirap talaga. So dagdag mula pati problem sa sa mismong location. Ganyan. Doon sa pinag-shootingan namin, akit baba, grabe, 5th floor, 6th floor, umabot kami, tapos bababa na naman ng gano'n. Sira po ba elevator? Wala akong elevator. Oo. Tapos hindi siya hagdanan na yung ganyan. Ano siya, ramp siya paakit na gano'n. So talaga mas mahirap talaga umakyat. Pero sila, ano ang tawag dito? Cool lang talaga. Parang wala lang sa kanila. Ako medyo may edad na ako, so hindi sa akin cool yun. So mahirap maglakad eh. So sa kanila, na naman yun, na-surpass naman nila yun. And in my opinion, isa siya sa magiging best Viva Max na lead sa future. Actually ngayon, isa na siya. And may patunay naman. So mukhang worth it naman yung paglalakad nyo direct kasi napakaganda ng trailer, yes. Diba? At mukhang pag-abangan ng mga tao. Congratulations everyone. Thank you. Alright, maraming salamat Sir Alan. And congratulations Ces for your big break. Siyempre abangan natin to, no? Para abangan nyo kung talagang counselor o congressman si Ces. Kung si Sheila ba ay talagang si litong-lito na sila. Abangan nyo yan. Alright, moving on to our next question from Sir Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hello. Hi, Direk. Hello, sir. Of course, si director namin sa Anong Ganap, di ba? And sa mga cast, Direk muna, ano naging inspirasyon niyo po dito sa paggawa nitong movie? Anong research po ginawa niyo for this movie? So, thank you for that question. Actually, ako rin kasi nagsulat ng linya. Second project ko with Viva Max na ako yung nagsulat kasi yung kapalit hindi po ako yung nagsulat eh. So, una-una, very happy ako na pumayag ulit yung Viva Max na gumawa ako ng film na ako yung nagsulat. Mas madali kasi para sa akin. Yun nga pinag-uusapan namin namin kanina na para sa akin mas madaling itahi lahat kapag ako yung sumulat. Mas madaling mag-shoot. Alam ko na yung gagawin. Ang inspirasyon ko rito, yung current na nangyayari sa country natin, lalo na sa mga businesses na ganito, hindi lang naman sa coffee shop, isang venue lang yan eh. Nangyayari yan sa halos lahat ng may issues na ganyan. And madalas kapag nagkukwento tayo ng tungkol sa ganyan, co-worker natin, parang gano'n, napaka-dirty ng pagdating na pag hindi tayo yon, 'di ba? So para sa akin, gusto kong i-expose 'yon na dapat makita niyo yung perspective ng involved, hindi lang yung nanchichismis, kumbaga. Para dito, yun yung character ni Gia eh. Naging biktima siya mula pa ng bata hanggang sa pagtanda. And kung paano niya puputulin yung linya na yun. Actually, yun eh. So, na-inspire ako sa mga nakukwento sa akin, napapagdaanan ko na sa mga workplaces ko dati, ganyan. And sabi ko, why not do a film about that? Na yun yung pinaka-tema. Para at least naman, maging cautionary tale yung linya sa ganyang mga sitwasyon. At marami akong narinig na kwento tungkol sa mga government officials na nagte-take advantage sa mga maliliit na tao. So sinama ko rito kasi isa yan sa mga isa sila sa mga predators na wala ka talagang magawa. Kasi very powerful sila eh. So as a normal citizen, paano mo puputulin yun, yung gano'n? May power ka ba para gawin yun? Hindi, di ba? So yun, very interesting na topic to explore. So yun. So medyo malalim, Direk, no? Wala. Lagi naman, I try to do projects na talagang malalim yung pinag-uugutan. Yes. And totoo. Yes.
Congrats, Direk. And sa cast naman, ano yung pinaka-challenging part ng pag-portray ng role nyo na hindi nyo pa nagawa sa mga previous films nyo? Challenging part. Yun nga po, dahil yung character po dito ni Pepe na ginagampanan niya is sobrang brutal po niya talaga. Na, although hindi ko naman po first time mag-portray ng ganong character, pero this time kasi, like, he's doing it out of nowhere. Parang ganun yung character niya. So, well, matinding research talaga. Like psychological research, bakit ginagawa ng tao yung mga ganung Weirdo na, pa-weirdo na. Oo. So, yun po. Yun po yung character ko na challenging. Very challenging. Sheila. Parang ako lang din eh. Parang Sheila Snow lang din yung character. Chismosa. Yeah, Marites. Maingay. Pero yung challenging sa akin doon, yung nag-yossi ako. Hindi ka nag-yossi. Hindi ka nag-yossi. Ha? Hindi pa rin. So, yun talaga yung challenging sa akin. So, marunong ka. Hindi daw niya tin... Yung pinaka-challenging sa akin dito is yung... Siguro yung sa atin, sobrang lala. Oo, sobrang lala. Kasi halo-halo na yung emosyon ko doon, hindi ko na alam kung nalalabas ko pa ba yung luha ko or talagang umiiyak na lang talaga ako na parang tunog na lang yung naririnig ni Direk. Hindi ko alam na may luha na ako or what. Basta sobrang dalang-dala ako sa eksena naming dalawa. Ayoko rin kasi nang sinisigawan ako. So natakot talaga ako sa kanya. As in, yun, parang nung sinigawan niya kasi ako parang niluglog yung dibdib ko. Nung umiyak talaga ako ng bongga. Ayun yung pinaka-challenge sa akin. So, kaabang-abang yung eksena na yun. Si Chester. Yung challenging sa akin is yung ano ba to? Nandun kami sa sasakyan. Sobrang init. Grabe. Kainitan. April, March. Parang kumukulo na yung dugo ko na parang... kasi marinig eh. Tapos sabi ko, kailangan matapos to. Ayun, yun yung challenging sa akin. At saka magsisin ako sa... ang sweet ng itsura ni Ses. Medyo maglalabas ako ng attitude base dun sa character ni ayun. So, ni Congressman. So, ayun. Pero, ayun, okay naman. Yung pagka-deliver ko. Yun. Thank you. Okay, si Anthony. Same din kay Sheila, yung Yossi scene kasi so, paano? Paano lang? Daya lang. Daya. Kasi Hitit buga daw, hitit buga. Nakaisa ka talaga kami. Tapos... grabe. Oo nga, dami talaga. Tapos nahilong ako kahit hitit buga. And yung may mga takot scenes kasi dito si Chris na in real life hindi kasi ako ganun, may matatakot din na something like that para sa akin. So yun.